At ayun, magandang araw sa lahat ng mga kalarga na. At eto po ang ating episode 22. At ang title ng ating episode na to ay ang The Business of Game Foul Shipping. Wah, Maganda, business ganda ah. to. Business na to. Usapang business pala to. Marami na naman tayong matututunan dito. Yes, at muli po, ako nga pala si Churudi, ang lamador ng Manila Arena. At kasama ang aking co-host, Boss Means. Magandang araw sa inyong lahat. Ano na muna ako ngayon, co-host. Kasi Co-host muna. wala akong boses eh. Oh. Ano, Medyo pansin ko nga. pasensya na kayo. Uso ngayon yung mga yung mga may colds, may flu, kaya ewan ko, siguro mamaya hawaan na lang kita. Dapat nga lahat naka-face mask tayo dito eh. So meron muna, muna tayo, co-host muna. So ako muna ang masyadong magdadaldal ngayon. At ayan muli po magandang araw sa lahat ng mga kalarga na at pabatiin muna natin ang ating guest ngayon. Walang iba kundi si Mr. Mark Castillejo. Boss Mark, bati muna tayo sa ating mga kalarga na. Yan. So, good morning po lahat mga kalarga. Ito po si Mark. Ako po yung may-ari ng Buhawi Shipping. And sana po sa araw na ito may matutunan po kayo sa aming episode na ito. Yun, talaga Yun. naman. May-ari pala ng barko si Sir Mark. Oh, Buhawi Shipping. Buhawi eh. Shipping. Oo. Oo, ano? Medyo na-slow ako Soon doon. sir, baka sakaling pag sinuwerte na tayo sa shipping, magkakaroon tayo ng barko. Soon. Sariling Soon. barko. At saka Buhawi Airlines. Yun, Yan. ang maganda. Oo, yun ang isa sa pinakamalaking problema naming mga shippers, sir, yung aeroplano eh. Kailangan talaga bumili sarili ng aeroplano Yeah. si Sir Mark. Magkano ba yun? Bibili ako noon. At Ano may mga taga-gobyerno. Alam nila kung magkano yung mga aeroplano. bago natin ituloy ang kwentuhan mga kalarga na, so balikan muna natin yung nangyaring event natin nung nakaraang October 18 para sa palaban ng Super PDJ 7. So kung saan Apat lang. Oo. Apat ang nag-champion at congratulate natin. Siyempre nandiyan ang R-Star kung saan naka 6 points ito. Congratulations po. Ayan, Madam Ma'am Grace. GIA. Ma'am Ang Grace. GAP president natin sa Negros Occidental. At syempre, nandiyan din ang Joe Jack 28 Game Farm o Mr. Manny Okang. So, 6 points lahat ito yung mga nag-champion sa nakaraang Super PDJ. At syempre, walang iba, kundi nandiyan din si Boss Armand Santos, ang Jade, may palaban November 14, 5 Del Monte. At eto, maganda-gandang palaban. Actually, nandito yata si Madam Neto, pupunta yata. Ewan ko dyan kung pupunta. Maraming pupunta dyan. Maraming Kasi pupunta dyan. Ito ang big event ngayon December. Yes. Diba? Promote mo na. May darating na December 7, syempre nag-champion ang super big event kung saan 550k pond 8. Ba, dami dito just may Galera de Mandaue. Ayan. Of course, entry po to ni Congressman Sonny Lagon. Yan. Tsaka pala marami sa grupo natin pupunta ng Cebu. Panigurado Kasi yan. may matinding laban. At pag may matinding syempre maraming magpapadala ng manok. Di ba? Kaya sakto yung guest natin ngayon. Saktong-sakto. Sakto. Kasi kung taga Batangas ka, kunyari sa farm ni Kong Sunny dito San Pablo, lalaban ng Cebu. Syempre kailangan may shipper ka. Oo, di ba? Para padala yung manok mo dun sa Mandaue. Di ba? Mamaya naman hindi siguro malalaman natin kung talagang dapat piliin nila ang guest natin ngayon. Yun, okay. Mamaya pagkukwentuhan natin. Sige. At para naman sa mga parating na event ng Manila Arena kung saan nandyan pa rin po ang ating one ng masa starting October 19, nakaraan lang meron tayong one dyan sa Manila Arena. 8,000 per win po yan Sa tingin ko yan yung pinaka may malaking papremyo pagdating sa mga one kakulutan dyan sa Manila Arena. So 3,500 lang po ang minimum bet natin. May cash ban tayo na 3,000 at eto nagpapaganda dito. Yung 4 wins jackpot 50,000 sharing. So dapat under one entry name ito 4 na manok. Churudi 1, 2, 3, 4. Tama, pwedeng Pag ganun. na straight mo, jackpot ka.
tingin ko medyo maganda-ganda to ha. Maganda-ganda to para sa mga nag Yes. At syempre, ito yung ating two hits ulutan naman na magsisimula sa darating na October 28. So palaban Herman Rick Cabial And the Tuesday group. and the Tuesday group. So, yan. So meron tayong 50,000 per champ. 1 to 70 mga senyores, 1 to 70. Bunutan sa pila ito mga senyores, 50,000 per champ. At pag bearing to bearing, 40,000. At 71 and up. So lahat ng champion dyan ay makakatanggap ng 40,000 all the way, you know. At ganun pa rin mga senyores pagka isa lang po ang nanalo, 5,000 po ang premyo dyan. So meron lang tayong 5,500 na minimum cash band na 5,500. So ano ba ito? Sigawan, 3 fight, 3 machine, every 4 fights. So every 4 fights. every 4 fights, 3 machine, isang sigawan. Isang sigawan. Yun. Yung ibang araw natin, katulad pag linggo, every 3. 2 machine, isang sigawan. Yun. So Okay. talaga namang dinudumog na rin ng mga senyores natin dyan sa Manila Arena, no? Yes, at isa pa sa pinakamagandang palaban dyan sa Manila Arena na aabangan po ng mga senyores natin, nandyan ang Super J 6 this coming November 5, araw po ng Miyerkules yan mga senyores, kung saan palaban ni Mr. Jerry George. 1 million guaranteed prize po yan, 11,000 entry fee, 11,000 minimum. So ano pa yung mga parating nating event dyan sa Manila Arena? Every natin, every Friday. Yes, every Friday. Double down 2 hits times 2. Parehas ng Lunes, ang premyuhan. Kaibahan, yung premyo lang kaibahan, medyo mas maganda. Kasi may premyo para sa mga double champ. So may 100,000 na sharing para sa lahat ng magdo-double champ. Kaya times 2 Kaya may X2. Kaya may X2. Yun po, May entrance fee yung mga maraming nagtatanong Lahat ng laban natin yan. maraming nagtatanong sa social media natin, sa mga social media platforms natin, kung meron daw po bang bayad ang entrance. So wala pong bayad po yan mga senyores Libre po yan. Open gate ika nga. Sarili nyo na lang dadalhin. Sarili nyo na lang. Tsaka yung konting-konting Kapital. pambigay. Kanino? Sa'yo? Pambigay sa mga kapustahan. Wag sa magbigay. Kailangan tatanggap ka lang. Bigay ng sukli na lang. Oo, Para bigay mas ng maganda, sukli. bigay ng sukli. Pag nagbigay ka na nagbigay, talo ka nun. Ganun ang nangyayari sa amin. Huwag ka masyadong mapagbigay pagdating sa sport natin. Sa bagay. Kailangan tumatanggap ka rin. Kasi, di ba? Masamang senyalis yun. At syempre, wag din natin kakalimutan na mga senyores sa darating na November 8. Ayan po ang EP Roosterville 7th event. Ayan November 8. Markahan nyo na rin po sa kalendaryo yan at magandang laban po ito. Mga senyores, 55,000 entry fee, 55,000 minimum. Ako na magpo-promote. syempre. Baka naman mahiya ka, no? Medyo nakakahiya nga. Ito pinakamagandang labanan ngayon November. Tres Llamadores, 4 event. Ayan, November 15, Saturday. Pala mga boss ko. Churudi, Jello Osting, Mark Monreal. Assisted by Joel Cordero. Yes. Ayan. 16.5 ang entry fee. Ano to? Puro matitigas sa mga mag-e-entry dito. puro Kaya, matitigas. sino mga nag-confirm na sa inyo? Isa sa mga nag-confirm, yung kahapon na lang na nandun, ay yung Super PDJ na nandun, na pala. Isa sa mga nag-confirm, si Ma'am Budget Aguilar nandun din. Kong Presley, Kong Presley. William Ang. Mm-hmm. Sino pa ba mga mga matitigas pa na nag-confirm sa inyo? Dami Oo, marami. Actually, meron na tayong siguro mga 40 to 50 entries confirmed. May quorum na tayo niyan sa November 15. Tres Llamadores, Tres Bondary. At kayo na daw yung susunod sa next event, kayo napapalit dun sa Tres Amigos. 550 naman. O kaya, yung 16.5, gawin natin 165. 165. Pwede Pwede. Big event na. Mga promoter na kayo ngayon. Dati promoter lang kayo ng kalokohan. Ngayon.
At syempre, wag din po nating kakalimutan mga senyores etong parating na Philippine Breeders Festival. So this coming December 19, 20, and 21. So ayan po mga senyores, sa lahat po ng mga gustong maka-acquire ng maaayos na materyales, magpunta po kayo dito dyan sa SMX Convention Center. O kaya rin ito yung episode natin. Kasi pag bibili ka ng manok doon sa SMX, tapos taga Davao ka, paano mo dadali ng Davao? Oo nga naman. O di, kaya kailangan itong bisita natin dito para ma-discuss natin sa ating mga viewers, paano ba itong mga procedures ng game fowl shipping from Manila to any part of the Philippines. Yes. Yan ang maganda pag-usapan para maintindihan naman ng mga kababayan natin, ang mga kasama natin dito sa sport, how difficult it is or how easy it is, diba? As easy ba to as 1, 2, 3? O baka mga 1, 2, 3 ka pag nagkamali ka? Maaari. Diba? Baka mga 1, 2, 3 ka eh. Kaya kailangan mga legit na shipper ang kukuhanin ninyo. Yes. Kaya nandito ang ating guest, si Mr. Mark Castillejo ng Buhawi Shipping Lines. Ay, Buhawi Shipping. Buhawi Shipping. Sige. At muli po, pakilala natin ang ating guest. Kung walang iba kung hindi si Mr. Mark Castillejo. Baka hindi nagpalakpakan kanina. Hindi, palakpakan tayo ngayon. Diba? Boss Mark, magandang araw po. Magandang umaga, sir. Tanong lang natin para sa mga hindi nakakilala. So ano po ba ang tunay na pangalan ng isang Buhawi Shipping? Well, ang name ko po is Mark Jem Castillejo. Yan po yung full name ko. Tapos yung Buhawi Shipping actually nabuo yan. Nagsimula yan actually sa Buhawi Game Fowl. Kasi before ako nagsimula mag-shipping, game fowl breeder po ako sa manok. Nagbi-breed ako ng manok pero more on commercial ako, sir. Nag-breed benta lang. Kasi hindi ako more on sa sports pa talaga kasi wala pa akong knowledge noon masyado sa paglalaban. Ano lang ako, mahilig lang ako manood. Pero hindi pa ako ganun ka tiwala nung sa sarili ko na maghanda at magtari ng manok na ilalaban ko. So, doon po nabuo yung Buhawi Shipping noon sa game fowl siya nagsimula. Buhawi sa breeding, sorry. Saan ba nagsimula? Saan ba nanggaling ang isang Mark Castillejo? Before, ako sir, I was raised from Ross, Capiz po kami bali. Ang pinaka-probinsya namin is Capiz sa Ross City po. Totoo ba po yung sa pag nasa Capiz, maraming mga lumilipad-lipad? Yung kalahati? Base sa experience ko, sir, Hindi naman sa pagtira ko doon, walang aswang po doon. Pero maraming magaling mga aswang doon. Yung pala yun. Akala ko yung mga lumilipad na kalahati lang yung katawan. Myth lang pala yun. Ang totoo doon, marami daw. Magaling mga aswang. Loko lang sa mga taga-Capiz, mga kababayan ko, sir. Maraming good morning sa inyo. Actually, bakit saan ho nagsimula yung ganung yung mga ganung kwento? Base sa kwento sa akin ng lola ko dati, nagsimula yan sa kwento ni Tiniente Gimo tsaka yung family niya. Before, sundalo yan na taga Dueñas, Iloilo. Tapos, nung during daw ng giyera, parang syempre tagutom, walang masyadong mga pagkain. So, yung mga patay na namatay sa giyera, yun parang nakita yata nilang kumakain ng patay. Okay. Para lang mabuhay siguro. So, nung nahuli, silang aswang hanggang sa hinabol sila ng taong bayan. So, napadpad sila ng Capiz. Doon sila tumakbo. Kasi yung Dueñas niyan, almost border na ng Iloilo, yeah. Capiz. So doon sila napatakbo sa Capiz kaya nadala yung pagiging aswang na bansag sa mga taga Capiz because doon sila nagdiretso ng Capiz. Ano pala hindi lang shipper si Sir Mark, historian. Yung mga kasi sa lola actually, narinig ko rin yung kwento na yan. Hindi bago sa akin yung pandinig na yan. Kaya nga lahat ng mga aswang dati ng mga lalaki, pangalan, Gimo no? Mga Gimo. Gimo. Alam mo rin. Narinig ko yan. Magkaedad siguro kay Sir Mark, no? Siguro, konti. At saka ang Capiz is the seafood capital of the Philippines. Diyan ang mga pinakamasasarap na shellfish, mga diwal, diwal. Diyan ang diwal Lahat ng mga laman dagat, pinakamayaman sila dyan. Actually, gusto kong mapuntahan yan, yung Capiz na yan.
Nakapunta na ako dun, Sir Mark, once or twice during yung One Capiz big event nila Sir Mark. Si Marco, yeah. Pag nag-promote sila nun, once a year lang eh. Doon ang quorum, doon ang labanan ng mga matitindi, doon sa gymnasium pa Yes, yes dati. po. Up to now ba yun pa rin ang venue ng One Capiz? Last year hindi na po siya kasi iba na ang may nagpapalaban doon. Ibang grupo naman. So pahinga muna yung Team One Copy sa pag-promote. So, ibig sabihin na, Boss Mark, para lang din sa mga kaibigan mo na hindi mo na nakakasama, saan ka sa Capiz nag-aaral, Boss Mark? Doon ako nag-aral simula elementary ko hanggang high school. Sa unang elementary ko sa Pontevedra Elementary School. Tapos yung high school ko sa Parish School of St. Isidore. Nung nag-college na ako, nag-isang sem muna ako sa Iloilo dahil mabait siya. During our time, daming mga kalokohang ginagawa. So, one sem sa John B. Lacson sa Iloilo kasi plano ko sana dati magsiman. And then, hindi rin nag-materialize. So, nag-move ako sa Roa City dun sa Purisima. Another one sem. So, hindi din talaga siguro yun yung sa akin, yung plano ni Lord para sa akin. Napadpad ako ng Manila. Nag-move kami sa Manila hanggang sa dito na ako sa PATS. Sa PATS Aeronautical School. So, ang plano mo mag-pilot ba, Sir Mark? Hindi, sir. Actually, ang plano ko nun is yung flight steward, yung parang taga-serve sa mga pasahero. Yan, yung kumbaga tawag nila dati yung cabin crew. Yun yung isa sa dream job ko before. Akala ko yung gusto ni Boss Mark bumili ng eroplano talaga. Sir, pagpalain sana baka Hindi gusto maging pilot. Gusto bumili ng sariling eroplano na. Airline owner. Airline, para talaga mabuo na yung Buhawi Shipping, Buhawi Airlines, di ba? Yun talagang Napakaganda. pangarap. So, during your college days, after you graduated, sir, ano naging career mo? Did you follow that career path or nag-iba po kayo ng landas? after ko sa school, sir, trabaho muna ako dito. Hotelier ako. Dito lang kay Mother Lily, yung hotel niya dito sa Timog. Timog. Yung Imperial Palace Suites, Quezon City. That was my first job. Nag-work ko dyan as sales executive. After a couple of months, nag-move ako sa Pampanga, sa Holiday Inn naman. And after a year sa Pampanga, yung boss namin sa Pampanga, napadpad ng Doha, Qatar. Pinirata kami, lahat ng halos ng staff niya, dinala kami sa Doha, Qatar. sa isang hotel doon. So doon kami nagtrabaho inabot ako ng 9 years doon Tagal sa Qatar. And then pagbalik ko ng Pilipinas, doon na nagsimula yung pagka nagka-interest ako sa manok. Kasi yung tapat ng bahay namin, si Uncle Felix, mahilig siya mag-alaga ng manok. Fight siya, sabongero talaga. So, tuwing after namin kumain, bumababa kami sa bahay. Andun siya lagi sa baba. Yung nakikita ko siyang hinhimas yung manok niya, tapos yung mga ginugupit sa may bandang puwet ng manok. So napapakwento hanggang sa nung huli na parang tutuwa na ako sa mga ginagawa niya every time na kinakain niya yung manok niya. So there was a time na inaya niya ako magsabong. Sabi niya, lalaban ako. So sumama ako sa Pateros kasi yung tinitirhan namin, lang siya, walking distance lang siya sa sa Pateros na sabungan, sa Coliseum. So sumama ako. Pagpasok ko ng sabungan, that's my first time na nakapasok ng sabungan, na parang naano ako na sobrang ingay, pero masaya. Masaya kasi lalo pag So doon ako unang parang magmanok din ako. Kasi parang natuwa ako sa sports na inaano natin What age were you during this time, sir? More or less, if you Siguro remember. mga nasa early 30s ko, sir. So na. Late na. Oo. Late na kayo na-expose sa sport natin. Yes, sir. Unlike most of our guests, no? Like sila Sir Vincent, sina Vincent Villago, sina Sir Dante Hinlo, sina Amontos Jerry Escalona. Bata pa lang, Oo. So si Amo, di ba, bata pa lang, exposed na. So maganda naman, tingnan natin from a point of view na from a late bloomer, kumbaga, si Sir Mark. Kasi, adult na siya noon nung na-expose sa sport. So, ano yung naka-attract sa inyo at a very late age na? Kumbaga, may asawa na ba kayo at that time? Wala pa. Meron po. Nung time na nagkahilig ko, anong
attract sa inyo sa sport natin? Yung una kasi sir, nung unang pasok ko ng sabungan, I don't know, sa feeling ko lang nun, parang ang laban kasi namin, 4 na manok. Sa 4 na manok nun, 3 yung nanalo namin, 1 yung talo. Maganda Doon sa pa. talo kasi, Maganda. doon sa talo, parang hindi ako na-convince na natalo yung manok kasi parang Maganda- chamba lang yung pagkatalo. Disgrasya lang. Oo, disgrasya. So, doon ako parang sabi ko, gusto ko magkaroon ng manok na, yung mag-breed ako ng sarili kong manok na doon makikilala ka. Kasi before hindi ko siya sukat akalain na may negosyo dito sa manok eh. So, ang ano ko talaga before, yung pinaka agenda ko is to create na manok na talagang ilalaban ko. Ako mismo personally ang maglalaban. So yun yung pinaka ano ko dati eh. Tapos hanggang sa as time goes by na ano ko na sabi ko nung from pagiging sabongero kasi naglalaban-laban na ako noon before eh. There was a time na yung cousin ng partner ko nag sa amin nag-message na, diba sabi niya si Mark ano yan, Ilonggo. Tapos sabi ng partner ko, sabi niya, yeah. Sa kanila maraming manok eh. Baka pwedeng pakisuyuan, magpapabili ako ng manok sa kanya. So may alam ako nung kaibigan na nagbi-breed ng manok, may farm. So kinausap ko siya, sabi ko, bro, kailangan ko lang ng manok, may pinsan lang akong bibigyan. So offer siya, kaso yung time na yon, yung presyo ng isang brood material, yung brood stag, hindi kinaya ng cousin ng partner ko. So na ano kami sa battle stag, battle cross. So isang manok lang isang manok lang actually yung binili. Pero nung pagdating na sa airport sa Manila, nung pinick up ko na yung manok, isang double box yung dumating. 2 manok. So, tinawagan ko yung kaibigan ko. May free. Yeah. Wala. Sabi ko, 2 ito yung... Buy one, take one. Yeah. Sabi ko, yung binayaran namin, isang manok lang. So, bakit 2 ito? Sabi niya, yung isa, that's for you. Gift ko yan sa'yo. So, sabi ko, pasalamat ako. Though, hindi naman ako nagbe-breed. Hindi ako interested kasi nga hindi ako breeder eh. So, pinadala ko na lang sa Bicol, yung manok. But before it happens, yung pagpapadala sa Bicol, kasi nga, di ba yung mode of transfers from Manila to Bicol is land travel yung pinaka-safest natin. Ayaw isakay ng pinsan ng partner ko sa bus. Ipasakay namin sa bus. Ayaw niya. Kasi gusto niya, yung pick-upin talaga from Manila, dadalhin sa Bicol, lang sasakyan nila. So, yung manok na yun, nagstay para mga 5 days yata doon sa amin. Tapos, binilang ko lang ng limber, nandun lang sa labas. So, dahil nga malapit sa kami. Makati to? Sa Makati. Sir. Okay. Nasa nasa sidewalk. Yes po. Tapos tabing kalsada lang siya. So, dahil we're walking distance away from Pateros. May mga dumadaan kasing sabongero doon, mga around 12 noon, 1 o'clock. Yan yung oras ng pagdaan ng mga sabongero doon eh. Nakalimber lang ang manok doon. So, nung may isang nagtanong sa akin na taga doon, sabi niya, ganda naman ng manok na yan. Sabi niya, saan mo nabili? Sabi ko sa ano po yan, sa Iloilo nang galing yan. Bili namin sa kaibigan ko. So, umorder siya ng 4. Sabi niya, baka pwede mo i-order mo rin ako. Kasi nung nalaman yung presyo, parang sabi niya, medyo reasonable yung presyo. So, bumili kami ng 4. Tapos yung inilaban yung 4, nanalo yung 4. Lahat? Yeah. Yung binili niyo for itong cousin mo ba? Cousin mo yung nagpabili or Hindi po. Passerby lang doon. ano mga napadaan lang. Meron lang. Oo, doon. meron lang. Nagpabili na kaagad ng manok from Rojas or from Iloilo? From Iloilo po. From Iloilo. Yeah. Nagpabili siya ng manok. Panalo kaagad yung apa. Makapaglagay nga ng manok din sa... Yun yata maganda Sa labas. advertisement. yung Kailangan sa labas ng mga arena, lalagay ka ng limber. 3x3. pain lang, kumbaga pain lang. Sige sir. So, yung nilaban niya, nanalo. Tapos, after nung nanalo, umorder ulit. So, doon ko na naisip, doon na pumasok sa isip ko na sabi ko, there's business here. Kasi, right after nung nanalo, nung binalita ko doon sa kaibigan ko, Yung first 4. yeah, nag-ano siya, nag-ask siya ng smart padala na account. Sabi niya, anong smart padala mo? So, pinadalhan ako ng every manok, 500. Sabi ko, para saan yung 500? Sabi niya, ano yung sa'yo yan, bro? Sabi niya, that's your commission mo yan sa mga nabenta nating manok. Every manok, 500 sa'yo. Per head, Yeah, per head. Maganda. So, parang na-encourage ko lalong, sabi ko, may pera pala dito sa, na-excite ako eh.
So, ang ginawa ko noon, nung kinagabihan mismo, nagbukas ako ng internet, nagbasa-basa ako about bloodlines ng manok, about game fowls. Yung unang na-encounter ko doon is yung roundheads. Yan yung history ng roundheads. So, sweaters. Hanggang sa, medyo nagkaroon ako ng theory lang knowledge about sa game fowls. Tapos, after ng pagbabasa ko, wala na akong tigil sa kaka-post sa Facebook. Kasi sabi ko, may pera na nga ditong, may pwede siyang gawing hanap buhay. Okay. Hanggang sa pag-post ko sa mga Facebook pages ng mga related sa mga game fowls, may na-encounter akong doon, a post na nagbibenta ng manok sa Lipa. So, naging interesado ako at pumunta kami doon. Actually, namuhunan ako noon ng 10,000 pesos. Pumunta kami doon. Bumili kami ng manok. 4 na piraso yung una namin. Malapit sa palengke. Yes, sir. Oh, doon Nandito mismo. pa. Oo. Yung parang papasok na sa May palengke. tiyanggian sila. Yes ng- po, ng- oo. ng game May araw yun kung kailan. Oo. Bumili kayo ng 4 doon. 4. Oh, kasi 4 lang yung nagustuhan ko. Tapos, pinost ko siya sa Facebook. Every manok, sir, pumatong ako ng 1,000 pesos. Kasi including naman yung sa 1,000 yung travel ko. Yung gasolina, toll. Tapos, yung 4 na yun, sir, maganda yung naging scores ng 4. Okay, so after nun, bili ulit kami. Tapos may isa akong na-meet na isang kliyente na handler siya ng isang politician sa Caloocan. Doon talaga gumanda yung shipping ko kasi order lang siya ng manok eh. Nakikita niya sa Facebook ko, pag-post ko, bibilhin niya. Maganda ang mga winning ng nabibili kong manok. Hanggang sa nung huli, sa tiwala niya na sa matagal na kami nagta-transactions, pinapadalhan na ako ng pera. 100,000, pinapabiyahe niya ako sa mga farm sa Batangas. Puntahan mo itong farm, puntahan mo ganyan, pili ka, ganyan. Yung buong trust niya sa pagpili, pinagkatiwala niya sa akin. Yung hindi siya na humingi ng picture or video ng manok o sa sparring, walang ganun. So, bahala ka na talaga. Bahala ako. Tapos, inano ko lang, sir. Dinideliver ko na lang sa kanya yung mga manok. Tapos, nagbabalita siya. Minsan, magpapadala ng balato. Maganda yung mga winning namin. Hanggang sa nung nag-close yung kaibiga, natigil yung nila. Yung paglaban. Natigil na rin siya sa Pero siguro mga 2 to 3 years din kami nagsama sa every week, sir. Like 10 heads lagi yan. Ganon, bili ng bili. Ang ganda. Okay, Siya yung kaya yung time na yun nag-Uber pa dapat ako kasi yun yung wala akong nung bumalik ako from ibang bansa, wala akong ibang alam na hanap buhay dito. Yung ko noon is mag-Uber kasi bumili kami ng sasakyan para i-Uber ko sana. Nung nakita kong maganda ang shipping, hindi ko na kailangang magpasada. Doon ako nag-focus. Pero that time, hindi pa shipper si Sir Mark. Yeah. Selector ka pa noon, sir. Yeah. Pupunta sa iba't ibang farm, mamimili para sa amo. Yeah, Parang yes po. ganon. Tama So, po. hindi pa shipper. Yeah. Ka? Scout. Yan, Yun. Oo. Parang Talent mapper, scout. parang, Talent scout ng mga magagaling na mga game fowl, di ba? So, dinala ka na doon, boss. Dinala ka na doon sa pagiging shipper mo. Nandun na. Kasi Dahil doon. ako na yung sir, nagsiship ng mga manok niya from ibang probinsya. Ako na nag-arrange. Naging ka na, hindi lang limited na sa Batangas. Oo, Hindi may na sa abot Luzon. na kami sir ng Babiyahe na ng yan. May Bacolod na yan. Tawid may dagat na, no? tawid Umabot dagat na kami na. sa Bacolod sa pamimili, tapos sa Iloilo. Abot na kami doon. Pamimili ng manok, pipili. Tapos may mga ibang mga big boss din tayong mga naging kliyente na ako din ng pinagkatiwala nila yung pagpili ng mga manok sa akin. During East WPC. Would you say during that time na na meron po tayong isa, kamusta yung what would you say is the state of the game fowl industry, was the state of the game fowl industry during those times na na-expose kayo sa isa? Yan yung isa sa pinaka-memorable na sir na venture ko sa shipping business namin. Kasi non-stop talaga doon sir ang shipments namin. Tapos hindi lang siya dalawang box, 3 box, hindi ganoon. Bulk shipments talaga. Bultuhan. Minimum mo, Na take 30 talaga, boxes, 40 boxes. Kasi na-meet ko yung Team 1 copies yan sila Sir Marco, sila Sir Ingel. Before kasi naglalaban sila sa sa team, hindi ko lang, Team D yata sila or Team C. Yes. So regular sila nagpapadala every 2 weeks from Rojas, dadalhin yung mga panlaban nila. Yan, mga
40 boxes, 50 boxes. Tapos, pagbalik ko ng ROAS na naman, yung mga winners naman nila o yung mga, halimbawa, yung mga papalugunin nila doon, balik naman inabot ng na, ROAS from parang Manila. papalitan, every Oo. 2 weeks yan, sir. So non-stop ka. Tuloy-tuloy, tsaka back and forth eh. Oo. Back and forth ang ano. Tapos, on a regular basis, di ba? Oo, regular. Tapos, hindi na ako tumatanggap ng ibang ano nun, sir, sila lang. Tsaka yung manok ko, kasi before nagbe-breed ako, para din sa, yung, ano lang, tutuwa lang ako mag-breed. Oo. So, nagbibenta ako before. So, sila lang talaga yung naging kliyente ko, si Sir Marco at si Sir Ingil. So, actually sila nila Mark Asis yan eh. Yan, magkakagrupo yan kasi sila. So, ako yung nagta-transfer ng mga manok nila. So, yan yung hanap buhay ko for ilang years, sir, na ano yung isabong. Sa Team One Copies lang, ano. Mm. So, simula nun, may mga tinanggap ka ng ibang mga big boss na kliyente. During habang ongoing yung isa, may mga pumapasok na mga big boss na, yun sila Sir Jun Ruble, yan, yung mga shipments nila from Mindanao to Manila to Mindanao, yung mga, parang ganung style din katulad nila Marco, yung mga winner, babalik doon, yung papalugunin, tapos yung mga arrival nilang mga manok coming from Mindanao, yung lalaban sa WPC, ako din yung nag-arrange ng lahat. Talagang kumalat na, lumaki na yung Oo, dun sir. Doon siya lumaki sa mga referral siguro ng mga boss ko na hindi ko Okay alam to. na sinasabihan o nire-refer nila ako sa ibang mga kaibigan nila. Compared, if you will compare the present time to yung dati, during the time of the ISAP, na may anong diferensya ng dalawang era na to, yung ngayon tsaka yung dati? The difference is, sir, before kasi bulk shipment talaga. Ang paghakot namin, maramihan. One client, Oo. dami agad. Yeah. Okay. Unlike ngayon, yung ano namin, kailangan mo munang iset yung schedule. Alam mo, let's say, mag-schedule ako ng October 14. Ito yung, I'm talking about the land travel. Kasi may dalawang mode of transfers tayo. Meron tayong air cargo tsaka land travel. So yung land travel, ito yung kailangang ipunin mo muna. Mabuo mo yung 20 boxes bago mo ilarga yung biyahe. Kasi kailangan mong makaipon ng 40 heads para ma-cover up yung expenses ng biyahe. Kasi mahal din yung mga bayad sa barko, sa ticket ng mga tao mo na bumabiyahe. Siyempre, yung mga sweldo din nila. So, iniipon muna namin yon. So, kumbaga, by isang tao. Sa ngayon kasi, sir, pa isa, 2 box, 3 box na yung pinakamadami. Pero pag breeding season, yung mga nagbibilihan ng materials yun, minsan makakakuha ka ng mga 10 boxes, 5 boxes na bookings. Ganun lang yung mga, sa ngayong after ng isabong days. So, yun ang difference then tsaka now. Oo. Dati, bultuhan. Ngayon, kailangan, marami, may volume, pero pa konti-konti. Yes. So, kailangan may schedule lang. Okay. Unless may expo tulad sa Cagayan de Oro or Cebu, yan, mga bultuhan din yung shipments. Marami kasi yan. may expo, may event. We'll talk about mga expos and festivals later kasi mahabang usapan natin tungkol dyan eh. Siguro pag-usapan muna natin ngayon yung yung mga tao katulad us na walang alam sa shipping business, di ba? Kunyari, gusto namin lumaban ni Congressman Sonny Lagon sa Cebu. Di ba? Tapos ang manok namin dito manggagaling sa Manila, Batangas, kung saan man. What does it take for an ordinary game fowl breeder na gusto magpadala ng manok? What will it take? Anong klaseng mga procedures ang kailangan daanan bago mapadala ang manok sa tawid dagat? Okay. Meron po tayong dalawang mode of sa pag-asikaso ng papeles, no. Kasi yung Luzon, meron po tayong na-detect dito, yung Bureau of Animal Industry, meron pong na-detect na cases ng avian influenza rito. Ito po yung bird flu. So, in order naman sa ibang probinsya, lalo yung mga tawid-dagat, protektahan yung kanilang doon, yung industriya ng mga manok nila or yung livestocks. Naglagay sila ng requirements na bago nyo ipadala yung mga manok dito sa aming clear na area, kailangan maipasa nyo muna yung lab test ng mga manok na ipapadala nyo. Kailangan clear sila, negative sa avian influenza. So, ang unang dyan, sir, yung unang requirement, pag coming from mainland Luzon yung shipment ng manok, going to Visayas or Mindanao, or kahit sa
mga southern part ng Pilipinas, I mean yung ng Luzon pala, ng Bicol or ng northern part ng Luzon, yung Ilocos, kailangan din ng permit. So unang-una diyan, kailangan dalhin muna natin yung manok natin sa, kung may kakilala ko yung veterinaryo, mas maganda doon na lang sa farm kukuhanan ng Sample. blood samples. Tapos yung blood samples yung isasubmit sa laboratory sa BAI, sa central office. Bureau of Animal Yes, sir. Industry. Yes, okay. Under ng Department of Agriculture. Yes. So pag submit doon, mag-aantay tayo ng mga 1 or 2 days bago lumabas yung results noon. Pag right after yung lumabas ng results, nag-negative na yung result ng avian influenza, dadalhin mo yung result na yon sa kung saan man nakalagay yung mga manok. Example, sa Quezon City. Dadalhin mo siya sa City Vet ng Quezon City. Yung test results para paggawan mo ng veterinary health certificate. Yung sa Quezon City, ang bayad nila dyan is 50 pesos per head. Kung papadala kang 10 heads, so magbabayad ka ng 50 pesos per head para sa veterinary health certificate. Once you got the veterinary health certificate, dadalhin mo yun ulit, ibabalik mo sa BAI. Doon na sa Animal Health and Welfare Development, sa sa animal welfare na dadalhin. Yun naman ay gagawa na nila ng certificate na ang tawag ay Certificate of Free Status or CFSAI. Yung CFSAI, yan yung pinaka-certificate na nagpapatunay na yung manok na ipapadala natin, walang clear yan sa sakit na avian influenza. Okay. So, yan na yung magiging attachment mo. I-apply mo siyang shipping permit online. Okay, pag-apply mo ng shipping permit online mo, pag na-approve na, usually ang pag-apply niyan, it will takes like 1 to 2 days bago ma-approve. Pero yung sa pinaka-rules talaga ni Bureau of Animal Industry, 1 to 3 days yan. Pero dahil nga in-expedite na ng mga kaibigan natin sa Bureau of Animal Industry yung pag-approve ng permit, usually wala pang 1 day, approve na rin kaagad yung papeles. Tapos, pag once na ma-approve na yung papeles, that's the time makapag-book ka pa lang sa cargo ng flight ng manok. Kasi So, ang hindi rules tatanggapin ng mga airlines pag walang proper documentation from the Bureau of Animal Industry. Yes po. And yung mga city vet, yung mga Yes po. provincial vet, pag wala nun, hindi lang ipoprocess. Yes po, tama po yan. Hindi po siya tatanggapin ni cargo kasi number one na requirement ni cargo, kapag ka nagbubook ka sa kanila ng manok, kailangan mag-provide ka ng certificate of free status, yung veterinary health certificate, saka yung shipping permit. So, 3 main documents. At yung mga main documents yun, sir, makukuha lang yun after ng results ng Blood test. ng blood test. Okay. So pag once na magkaroon ka ng papeles, pag book mo, doon ka palang i-acknowledge ni cargo. So, hindi siya pala simple. Buti na lang nagtatanong tayo. Buti na lang guest natin si Sir Mark. Tsaka lang yan, sir, hindi lang yan tatapos. Kasi kapag 1 to 4 heads, 4 heads below yung papadala mo, okay lang na yung blood test, veterinary health certificate, tsaka yung vaccination certificate, yung i-attach mo sa shipping permit. Pero kapag ang ipapadala mo is more than 5 heads pataas na, yun yung kailangan, require ka na ng handler's license. Kasi hindi porket magpapadala ka ng manok ay okay na magpadala ka lang ng kahit ilan ng gusto mo. Pag marami na kasi, sir, kailangan may yung professional na tao nag-handle ng shipments. Kailangan handler's license na yung require ka na nila noon. Tapos yung pagsasakyan ng iyong manok from the farm going to the airport, kailangan license din po yun. Yung tawag naman doon ay transport carrier license. I-require din nila yon. So, kailangan yun, air condition, yes proper ventilation. I-inspect naman po yan ni Bureau of Animal Industry bago kanila bigyan ng certificate ng transport carrier license. Inspect nila yung sasakyan mo. Kung able ba siya magkarga ng live animals, paano kung halimbawa saan yung water mo nakalagay, kasi dapat sir may mga tubig yan just in case may stranded. Okay. Paano yung tubig mo sa papakain mo sa mga karga mo, ganyan. So, kailangan pati equipment at saka yung all your your vehicles appropriate dun sa negosyo. Yes.
may certain requirements. So hindi pala siya ganun kasimple. Hindi Kala lang siya naman, 1, 2, 3, no? may kinikwento ka sa akin kanina. Sabi Oo. mo, dati nakapag-ship ka ng mga manok. Kwento mo sa amin ni Sir Mark yung Kasi mga... dati talaga, nakapag-ship ako ng manok, para sa sarili ko, inutusan lang ako ng ninong ko kasi yung ninong ko nasa ibang bansa. So mga nasa mga 40 to 50 heads na kasama ng babae, lalaki, tsaka yung ibang sisiw. Ang nabuhay doon is 6 lang yata o mga 8. Sa biyahe, So sir. hindi ko kasi alam Excuse kung me. ano yung pinaka step by step na gagawin doon. So, ayun, ang nangyari sa akin doon. Nangamote ka ron. Nangamote ako doon. Kasi galing sa farm yung manok. Saan galing? Tapos saan ang destination? Silang to Cavite. to To... Bacolod. Di tawid dagat Tawid na. dagat. Ayan na, problema na. So ngayon, hindi ko alam kasi ako ang ginagawa ko lang, umarkila lang ako ng van. Kinuha ko yung mga manok doon. Kasi dati parang ano yata yung mga farm dati meron na siyang naka-ready na certificate. Tama, di ba? Meron na siyang naka-ready na certificate. Tapos yung mga wing band noon, kailangan i-indicate mo doon. Lista lahat na lang. Lista lang lahat. Ang nangyari sa akin doon, nung dinala ko siya sa airport, ipapakargo ko na, nung chinek, iba-iba yung wing band na nakalagay. Ay, So hindi siya may synchronized. ano na. Hindi oo. nag-match. Hindi nag-match. So Patay. pinauwi ako ngayon. Oh. So bali siguro mga tanghali na yon, medyo mainit na. Ang sabi sa akin ng ninong ko, dalhin mo dun sa pier. Iroro mo. Iroro mo. Mas maluwag doon. Mas maluwag. Ngayon ang ginawa ko doon, ganun din. Hinarang din ako. Kala mo ha. Hinarang din ako. So ang naging advice sa akin, ibalik mo dun sa farm. Papirmahan mo dun sa vet. handler o sa At saka kailangan may veterinaryo talaga. diba? Kailangan lahat kumpleto. So, ayun, nagawa ko naman siya ng paraan, nakatulog ng isang gabi, tas kinabukasan ganun ulit. Inabot ako ng tanghali. So ngayon, nung naipadala ko na, successful naman, napadala ko. So okay na. Pagdating doon, tumawag yung nag-receive. Puro patay. Naku, Puro patay. mahirap So, magmagaling pala dito sa negosyo na to. pero para sa akin talaga, Oo. hindi biro ang Hindi yung biro. mga So, ayan, first-hand experience mo. first time experience ko. Naranasan mo kung anong mga consequences ng mga maling hindi mo pagsunod sa Oo. tamang procedures, di ba? So, kaya nandito si Sir Mark Tama. para gabayan tayong lahat, tulungan tayong lahat para hindi mangyari yung nangyari kay sa akin. Churudi. Sayang yun kasi 40 to 50 ang nabuhay 6. Sir Mark, what would you say ang naging problema nun for a neophyte like si Churudi during the time na naranasan niya yun or na-experience niya? Ano sa tingin mo, saan siya nagkamali? Yung unang-una, sir, pagkakamali yung lack of information. Kasi bumili siya sa isang farm, hindi muna siya nagtanong kung ano yung mga requirements papunta doon sa destination. Kasi isa sa cause siguro, na-stress yung manok sa walang tigil, yung pabalik-balik from port to farm to port, airport, tapos balik na naman sa farm. Tapos pangalawa, yung choice, yung pagpili po ng flight timing. Kasi tayo kasing tayong mga enthusiast sa sports natin. Kailangan marunong tayo tumingin ng tamang timing sa pagpapadala ng manok natin. Kasi ganito yan alamin din natin yung flow ng eroplano kung paano nila i-handle. Yung eroplano kasi, halimbawa let's say, 11 o'clock ng tanghali yung flight. 2 hours before yung flight, i-build up na nila yung kargamento. Dadalhin kung saan nakaparada yung eroplano, Ilalapit which is na usually nila. open yan, open air. Kung tanghali, mainit, ilalapit yan doon. Yung build up. Dadalhin yung doon, yung kargamento mo. So I don't know kung may takip ba yan or ano man yung kanilang pinagdalagyan, pero usually exposed sa araw yan, sa init. Open yun. Yun na. So kung it's 9 or 10 o'clock ng umaga, Ang init mainit niya. na yan. Init. So doon pa lang na yung manok mo, halhal na doon sa dahil sa init. So pag load ng manok mo, baka doon na siya may stress sa pag-load. Tapos pagdating na naman doon sa destinations, darating na mga 2 to 4 p.m., grabe din yung init. So ang pag-unload kasi noon, Ganun din. ang pag din. pag lipat nun sa Oo, pagpunta sa pag- warehouse, ganun din siya ang sistema. Ibababa mo nila yung cargo sa isang lugar, iipunin mo Ipunin. bago dalhin dun sa warehouse, Yes. kung saan So, i-claim. exposed pa rin. Exposed sa init na naman. So kaya
ako bilang isang shipper, ang advice ko talaga sa mga tulad niyan, yung mga nagpapaship ng kanilang mga manok, unang-una, mamili sila ng mga legit shippers. Piliin nila yung shippers na may mga experience na sa malalaking shipments. Tapos, yung talagang maraming mga testimony na itong shipper na to is maayos mag-handle yan. Ganun naman tayo, lagi kailangan alagaan natin yung hard-earned money natin kasi ano yan kumbaga yung pinagbili natin dyan, I'm sure, pinaghirapan natin yan. So, kailangan ayusin natin ng maayos na makarating yung mga manok natin sa ating mga lugar. So, paghanap ng legit shipper, yung legit shipper na hindi lang dahil may papeles, yung legit shipper na may malasakit sa manok. Yun ang number one tingin ko. Yes. Number one criteria yan. More than yung pag-comply sa mga legal documents. Kung hindi mo naman naintindihan yung pagmamanok, wala kang malasakit dun sa yung yung livestock mo, 'di ba? Yeah. Tapos pag kinamada mo, hagis Wala kang pa, 'di ba? Bato-bato ka na lang. Bato na lang. Dapat yung may malasakit. Malasakit. Number one. Okay. Tapos yung pangatlo, dapat yung shipper na sinasabi natin, yung may isang salita ba, sir? Tapos, apat, yung honest siya sa breeder. Kasi ganito yan May mga, minsan kasi may mga situations na ma-encounter. Tulad niyan, may mga flights na tanghali talaga yung flight time nila. Walang pang umaga. Walang iba. Oo, wala ibang pagpipilian. Walang choice. One or two flights lang per daily sa kanilang destination. Tanghali pa. So, wala kang choice. Kailangan ipaliwanag mo muna sa may-ari kung papayag siya. Tulad siya, ganito yan. Yung flight na merong available, going to the destination is tanghali. Which is, there's a tendency na madisgrasya yung manok natin kasi mainit. Kasi si cargo, hindi tatanggapin ni cargo yung shipment natin kapag hindi tayo pumirma ng waiver. May waiver kasi yan pipirma tayo ng waiver dyan sa cargo na whatever happens to the shipment, lalo't may buhay yan, hands off sila sa responsibility. So, ganun po yung yung pagpili natin ng shipper, kailangan honest din siya kausap. Lalo na yung tsaka naunawaan niya kung ano ang ginagawa niya. Papaliwanag niya kay may-ari, sa owner. Tapos wait yung yung confirmation or yung approval ni owner kung okay sa kanya na ganitong oras yung flight ng mga manok. Pag ganun, sir, pag wala masyadong available commercial flights na may cargo going to a certain destination, ano yung mga ways para mabawasan yung risk na madisgrasya yung mga shipment? What do you do? Anong special mitigating measures ang ginagawa natin sa mga game foul para hindi naman, kunyari, wala kang choice. Mabiyahe ka ng tanghali talaga. Anong pwedeng gawin? Okay. Ang ginagawa kasi namin, kapag tanghali yung flights, so umaga pa lang, pinapakain namin siya ng 50% na wet feeding. Yun, moisture. Moisture. As in talaga, yung durog talaga yung sa... Wet feeding talaga. Wet feeding. Tapos yung yung pinapainom namin is electrolytes. Yun. Para meron po silang... May pondo. Moisture sa katawan. Tapos yung ginagawa namin, kung mapapansin nyo po sa screen, yung mga boxes na, regular boxes na ng game fouls, yung mga derby boxes, mga butas lang yan. Pero kung makikita nyo dyan, tulad sa screen yan, sir, may mga mahaba. Dinadagdagan nyo. Dinadagdagan namin sa yung taas. Binubutasan namin yan, sir, actually ng dinadagdagan ng butas. Pati yung taas, binubutasan namin. Yun ang mga diskarte na hindi natin alam. Diba? Kung ginawa mo yun malamang yung pinadala mo na 40 to 50 heads. Buhay sana lahat. Diba? Kahit baliktad mo na lang 6 na lang yung mamatay. Yung 46, happy ka na lang. Buhay na ang ako dun. 44. Huwag lang yung 6 ang natira, no? Sama nun, so Rudy. Halos 10% lang nung padala mo na buhay mo. Tsaka hindi naman nagalit si Ninong Okay lang daw, disgrasya. Baka mag-comment yun. Dapat, kung kilala natin ang Buhawi Shipping, sana nung panahon. Sana. Sana hindi tayo nagka-problema. Tingin mo, no? Sana. Tingin ko. Ngayon, sir, magkakilala na tayo, kaya asahan nyo po na makakarating na ng buhay ang mga manok nyo. Pero tingin ko hindi na ako pagkakatiwalaan ng Ninong ko. Wala na rin, hindi na rin ako pag-handlein nun. Hindi yung shipper ang problema, yung scout ang may
Yung runner ang may problema. Hindi na magtitiwala sa akin nun. So, during the past years na pinasok nyo na po itong larangan na to na very specialized at hindi po lahat ng tao alam tong ganitong industriya or ganitong negosyo. Ano mga naranasan nyo na mga problema na yung mga malalaking challenges, problems at saka obstacles in your daily operations? Okay. Yung number one na nagiging problema namin is, unang-una, wala kaming sariling eroplano. Okay. Yeah. Dependent kayo sa mga airlines. Yes, dependent kami sa schedule ng cargo, kung anong ibigay nilang schedule sa amin, kung anong aircraft ang kaya nilang i-provide para sa shipment namin. Kasi may mga certain destinations minsan na kahit sabihin mo pang na-book mo yung shipment ng 3 days before, which is yan yung requirement ni cargo 3 days before mo ibubook yung shipment. Kahit na i-book pa ng maaga, nag-confirm sila, nagbigay ng confirmation na okay, ito yung airway bill mo, ito yung flight mo, flight details, lilipad after 3 days, alas 4 ng umaga yung flight. Tapos minsan hindi maiwasang pagkakataon, may mga technical problems yung mga eroplano. So doon mismo right and there's upon nagpapa-accept kayo ng mga manok, tatawag sa'yo, sir, sorry pero na-reassign yung flight ng mga manok mo or kailangan i-pull out kasi Offload. walang ventilation yung lilipad na flight. So, halimbawa, okay lang kung mga isang box, 2 box ang dala mo. Pero kung mga maramihan, example, maramihan is yung farm pa na pinanggalingan is coming from Ilocos. Doon mo yung mga manok, pinatest lahat. So kung doon ang galing yung shipment mo, 40 heads example. Saan mo ngayon i-uwi yung mga manok? Ngayon, may stress yung manok mo dito sa Holding sa area. holding area. Mabuti kung yung shipper na pinagkatiwalaan mo sa manok mo, may maayos na holding area, may farm. Yan. Meron kami sa Buhawi Shipping, meron kaming farm sa Lipa, Batangas. So, makakapag-cord kami doon ng more than 200 heads. Tapos meron kaming cording area sa Bacoor, Cavite. So, okay kung ang shipper mo, mayroong paglalagyan ng manok. Kasi iba talaga yung nakakaintindi ng sport natin. Iba yung nanggaling sa actual na labanaan, nakakaintindi sa pag-alaga, sa breeding. Kasi alam mo kung ano kailangan ng mga game fowl. Oo, tama. Alam mo na hindi mo pwedeng iwanan sa karton yan na matagal Pag iniwanan mo yan, stressed out yan So kailangan meron kang keeping cage or meron kang cord area, di ba? Para nakaka-relax, di ba? Special dun sa mga panlaban na mismo, yung mga dadalhin. Yun na, especially na yun. Kasi hindi kailangan na may stress yun. Yun, tama si True Rudy. Paano naman pag mga ready to fight na babiyahe? Do you take extra precaution or extra care pag ganun mga panlaban? Tulad nung couple of days ago, meron tayong client si Congressman Lawrence Wacnang through his handler si Butchoy? Butchoy. May laban sila sa Palawan. Ngayon, this month kasi medyo struggling yung pagbubuk ng flight sa Palawan. So, kasi sila bulk loading sila ng general cargo. Papapal ka man or Cebu Pacific, the same. Puro bulk cargo yung priority nilang i-ship. So, tsaka walang non-ventilated yung mga aircraft na lumilipad. So, meron kaming confirmed flights kasi ang laban is 18 yata, October 18. Ngayon, ang scheduled flight na binook namin is 14. Request nila yan na ganyang day ang shipment kasi nga, para 3 days before ng flight, Makarelax. Makarelax yung para manok doon. siguradong makarating on time. Tsaka hindi naghahabol ng oras. Yeah. So ngayon ang nangyari, pagdating namin sa flight na load namin ng 4 a.m., biglang na-reassigned. Non-ventilated yung aircraft, offload yung manok. So, pull out namin yung manok, inuwi muna namin sa holding area nila sa Las Piñas. Kasi ready to fight yung mga manok nila So sabi ko, ano niyo muna yung manok nyo kasi kailangan pakainin ulit yan. Kasi baka magutom 3 days before yung laban, kailangan papakain ng maayos yan kasi stress yung manok natin. Tapos after 3 hours, balik na naman namin sa airport. So ganun ang nangyari. Tapos kung kasi sir, bilang ako, ang requirement ko talaga pag ready to fight yung pinapadala sa akin, if it's possible, kasabay dapat yung handler.
sa flight. Tama. Na-advise ko lagi yung sir na isasabay natin yan sa flight na Tama. handler. Kasi mahirap ipagkatiwala ang manok mo na pagdating doon walang nag-aayos na handler sa destination. Tama. Oo. Magaling kasi syempre yung handler, may malasakit yun, number one. Yeah. Dahil siya nag-condition Siya yung nun. nag-condition Oo. nun, Siya nagdugot pawis niya, puhunan dyan, tsaka oras Oo, So tsaka hindi niya kilala. pababayaan yun, Yes. di ba? Kilala niya yung manok niya. Ugali. Ugali ng Oo, manok. yung ugali. Pag kinahon yan, malikot yan, alam niya, di ba? Meron na kasi ngayong sir, may mga na-discover tayong way of transferring game fouls na pwede na siyang parang hand carry, parang luggage ng passenger. Paano yung ganun, sir? How do you go about it? Ibubuk mo lang siya in advance sa cargo. Okay? Tapos, para in advance, ilagay mo siya sa booking as luggage. Okay. Di ba, magbubook tayo ng ticket natin, tapos mag-add ka lang as luggage. Okay. So, yung mga manok na yun, pwede mo na siyang i-check-in as luggage. Kumbaga, na yun, first class. Oo. First class ang flight ng mga manok. Tsaka yan yung shipment sir na wala siyang pagka-offload basta ventilated yung flight. Kasi priority lagi ng airlines yung bagahe na dala ng pasahero compare sa cargo. Kasi ang cargo tsaka yung mga luggage ng pasahero, iisa lang yan ang pinaglalagyan sa ilalim. Pero ang priority like example, maraming luggage ngayon yung pasahero. Marami din yung cargo puno. Pagka sa booking, luggage. Yes. Luggage. Ipa-prioritize lagi Kasi may bayad yun eh. Mabayad ka ng... Mas maganda yun, ha? first class nga eh. So, Pwede usually pala yun. Yeah. Usually yan ang mga in-advise natin ngayon sa mga shipments natin, mga ready to Mga fly. ready to flight. Bayaran na nila yung cost nung as luggage, di ba? Para sure na pasok dun sa... walang chance ma-offload. Yeah. Yung last shipment namin ng Red Farm sa Expo sa Cebu, ganyan po yung ginawa namin. Luggage ni Andy, si Andy siya yung farm manager ng Red Farm. Luggage as luggage ang mga manok na chinek-in. Tinan mo, yan ang hindi natin talaga alam, no? Before we move on sa yung topic natin na mahaba rin, itong mga expo at festival, kung saan malaking role ng Buhawi Shipping. Merong isang incidente before na naalala ko a few years ago, yung sa cargo yung from Bacolod na namatay 200 heads. Alam mo yung incident na yun, sir? Kayo ba shipper na? Yeah, narinig ko yun, sir. Narinig ko yun. Pero actually, nandun ako nung may pinick up din ako nun pero hindi from Bacolod. Na ko yun, na natagpuan namin yung mga manok doon na gabundok. Gabundok grabe. Najari yun Anong alam niyo during that incident? Well, may nagsabi sir na dahil daw sinakay sa non-ventilated aircraft, may nagsabi naman na it's because of loaded sila sa capacity ng eroplano. Pero as far as I know na ang cargo hindi yan magkakarga ng live animals sa non-ventilated kasi sa experience ko kasi sir sa pagbubuk sa cargo, kapag ka non-ventilated yung aircraft, sasabihin niya ni cargo na hindi available yung flight na ganito kasi non-ventilated, bibigyan ka niya ng option or mamili ka ng ganitong araw, ganito yung date na meron tayong available na ventilated na aircraft. Kaya hindi ko mapaniwalaan na iba nagsasabi na yung shipment na yon na nagkamatay it's because kinarga sa non-ventilated aircraft. Parang highly improbable yun, Parang... Well, I don't know kasi sa experience ko lang ibinibase ko yung sinasabi ko sir na basta't non-ventilated yung aircraft, yung reply lagi ni cargo, non-ventilated talaga, hindi may kakarga. So mamimili ka ng ibang date na may ventilation yung aircraft. So malabo na yun ang dahilan na baka ventilated siya. Theory lang, no? Baka ventilated pero sobrang dami siguro kinarga. Overloaded yan. Na lumalabas, natakpan na rin yung mga ventilation. So, diba? So, possible din yan sir na yung pagkamada ng mga kahon. Pero, Baliktaran madami kasi nagkamatayan Oo, 200 heads Or possible din yan sir kapag may dry ice na kasama. Baliktad talaga yung mga live animals yan. Basta't may dry ice yung flight, may kasamang live animals.
malaking possibility na mamatay yung mga manok. Pag ganun, di ba sir, wala namang insurance ang na ino-offer ang mga airlines, sir? Meron silang declared value na pinapalagay, pero papipirmahin ka kasi nila sa waiver nakasa dun sa waiver na whatever happens sa shipment, dahil may buhay yan, wala silang pananagutan. Tapos, hihingan ka nila ng letter of intent na ikaw mismo, bilang owner ng manok, pinapayagan mo yung shipping na kung ano man ang mangyari, labas sila sa pananagutan. Kaya, wala kang choice. Your only choice is to buy your own aircraft. Buhawi Airlines ang Airlines. solusyon. Okay, punta naman tayo sa next topic. Ito, mahabang topic to tungkol sa shipping ng manok. Tuwing may expo tsaka festival, syempre yung mga breeders from the provinces, kailangan magdala ng manok dito sa SMX or sa World Trade. Do they engage in your services yung from the province papunta rito? There are some breeders na may mga hinahandle ko, sila tulad nila Dennis De Asis, yan sila Marco De Rosario, sila Ingel. They're coming from other provinces. Ako yung ng shipments ng mga manok nila. Pipick upin ko sa airport, diretso ko yun sa booth. Ako na rin naglalagay nun sa mga sa mga cage doon sa booth. Pagdating nila, ready na manok nila. From farm hanggang sa venue. Yeah, usually ganun. Pwede rin pala yung ganung serbisyo. Hanggang dun sa kulungan sa SMX. Kasama pala yun sa Buhawi Shipping. Yeah. Basta lang sir, yung lugar lang na may may flights na going to Manila, tapos yung yung kliyente natin kailangan meron siyang sariling yung papeles, yung ADMCs, yung farm niya registered siya Sa BAI. Oo. Kasi para makapag-provide siya ng sariling permit. Oo. Unless pwede namang kami magproseso, ima-manual namin, pero it takes like 2 weeks kapag ka sa probinsya ang proseso. Bago lumabas yung shipping permit mo. Sa darating na Philippine Breeders Festival sa SMX, this coming December, may booth ang Buhawi Shipping. So, does it mean na kahit sinong bumili sa SMX during the PBF, tapos nakatira sa Tawid Dagat, Buhawi na ang bahala? Yes, sir. Actually, sa experience natin sa events, we've been in the events for 3 years na po we're working with the Deltaman. Every time na may event si Deltaman, it's IGF or Fiestag, kami po lagi yung official shipper ni Deltaman sa Game Falls. So based sa experience namin, sir, we can arrange everything naman from the event hall to their destinations. Ano to, sir? Pwede bang door-to-door or from SMX lang to, for example, Davao International Airport? Hanggang ganun lang, hanggang airport lang? Or pwedeng, kunyari nakatira ka sa Digos, bahay mo, pwedeng sa bahay ni Churudi, diretso? Usually kasi sir, ang lang namin, ang hinandle namin is from airport to airport lang, from Manila Airport to airport lang din. Pick up na lang doon. Okay. Kasi wala kami masyadong mga shipping partners doon sa parting Mindanao. Pero pagka may mga certain provinces na pwede namin i-door-to-door tulad ng Panay Island, pwede namin ihatid mismo sa kanilang mga area sa Bacolod. Basta yung door-to-door expenses shoulder ni client. The buyer. Ayun. Kasi ang mangyayari kasi niyan, we will ship it from Manila to the destination, sa airport ng destination. Tapos sasaluhin nyo ng shipping partner namin, which is different charge naman, different fee naman ang going to the airport. I mean from the airport to their farm or sa bahay nila. Kasi ibang group na mga kaibigan na ni Sir Mark ang pick up sa airport ng destination tapos dadalhin sa bahay nila. Mga shipping partners. So possible na naghahanap po kayo ng mga shipping partners katulad. Actually, in fact, meron sir. Ang Mindanao na lang ang wala pa kami masyadong contacts doon. Nakakita ka na naman ng peso sign dyan. Actually, magandang yan. May idea ka na naman. Idea ka. Di sakto, si Sir Mark, walang grupo sa parte ng Mindanao. Baka yung mga kaibigan mo ron na gusto maghanap buhay sa ganitong pagnenegosyo, maganda Oo. Magandang kasi very specialized ang ang market. Yeah.
captured market mo kumbaga, tas niche market, konti lang ang ikaw lang ang konti lang ang nag-o-offer ng ganitong serbisyo. Kaya maganda siyang negosyo. Would you say that? Would you agree with that? Yeah, agree po ako dyan na sa dami ng mga game fowl enthusiasts dito sa Pilipinas, iilan lang ang shippers dito, sir. So, tapos yung movement ng movement ng mga manok natin. Siya, non-stop talaga, daily. Wala siyang tigil, day and night. So, mas maganda, mas maraming shippers para para mabigyan ng tamang serbisyo yung needs ng game fall industry. Kasi sobrang laki na no. So, laki po, laki ng game fall industry. Na sa dami ng demand, at saka sa dami ng supply ng game fowl, kukunti lang yung nagsiservice ng ganitong negosyo. Yeah. Kaya malaki pa yung share ng market na hindi pa natatap. Kumbaga, the tip of the iceberg pa lang yung yung nasa scratch nyo ngayon. Yes, sir. Would you agree? Yeah. So, isa pa aside from the PBF sa darating na December, may bagong venture ang grupo ng GAP at saka ng PBF, of course kasama ang Deltaman, na magtayo ng e-commerce website. Kumbaga parang na to 'di ba uso ngayon yung mga courier like Lalamove. Oh, meron 'di ba meron ngayon mga Shopee, Lazada. Ito naman pbf.com.ph, dedicated lang sa game fowl needs. So from breeding materials, example, gamot. Yan, tare, feeds, kahit ano maiisip mo na related sa game fowl, mahanap nyo sa website na to. Currently, dinedevelop na po. Tapos ka-partner ho ng grupo ang Buhawi Shipping. Yun. Yes. Tapos mag-offer din po yung PBF ng shipping services. Kahit hindi ka bibili ng manok sa website. Kunyari may kinakailangan lang na may sabungero sa Bacolod na kailangan mag-ship ng manok dito na hindi naman niya bibilin yung manok from the website, pwede nila engage yung Buhawi Shipping. Magbubook lang sila dun sa website. So, yan ang mga future plans ng Buhawi Shipping, PBF, GAP, at Deltaman. Yan ang abangan nyo na lang po. Siguro, in a few months time, sana ma-develop yung app at saka yung website para kahit saan po kayo, kahit OFW, nasa Qatar ka, log in ka dun sa app or sa website, may nakursunadahan kang product broodstag, kunyari, broodstag ni Churudi na galing Bulacan, papuntang Bacolod. na double dead na. May nakursunadahan kang broodstag, kunyari ni Mr. Paulo Malvar. Di ba? Doon lang, one click away. One click, buy now. Bayad ka, GCash. Add to cart. Bayad ka, bank transfer. Gusto mo. Later on, baka may credit card pa. O i-deliver nyo sa pamangkin ko dyan sa pipick upin ng pamangkin ko sa Manila Arena. Ando na sa Manila Arena. Yung broodstag galing Tarlac kay Pao Malvar. Yun ang pangarap ng grupo ng PBF. Pag nabuo natin soon, in the soonest possible time, abot kamay na. Accessible na lahat. Oo, abot kamay na. Kaya magandang balita ito, sir, sa mga lalo na sa mga kababayan nating mga nasa ibang bansa na game fall enthusiasts din kasi marami sa kanila, sir, na-scam. Ito sa platform na ito, magiging safe sila dito kasi puro legit breeders yung nandito lahat So, pag every time na mag-add to cart ka at i-check out mo yung items, I'm sure na isang legit breeder ang pinagbilhan mo ng iyong manok. So, 100% na darating yan sa farm mo or sa bahay mo yung manok mo. Kasi ang kapartner, Buhawi. Garantisado yan. Legit na breeder. Legit na shipper. Di ba? Yung scout na lang ang problema. So, yan ang mga partnership na binubuo natin currently para to sa bayang sabungero, di ba? Para serbisyo to sa inyo na hindi na kayo kailangan magbiyahe. Hindi nyo na kailangan pumunta sa Red Game Farm, for example.
Dahil alam niyo naman, mahaba ang Oo. pila ron. De, makikiusap kami kala Sir Edwin. Makikiusap tayo. Sir Edwin, baka meron kang brood hens dyan na available. Po-post lang namin sa website. O, di pag may available, baka Tapos pag nakita nila, add to cart na lang. 1 minute lang yun. Sold na kagad yun eh. Di ba? Tapos, si Sir Mark na bahala magpadating sa destination na kailangan. Di ba? So, very exciting na Churuni. Tsaka ano na yun, less hassle na para dun sa mga bumibili ng mga panlaban o yung mga breeding materials. Exactly. At saka safe na safe, sir, yung kanilang Safe na hard-earned safe. money. In Tsaka, good hands. ginagaranti sa duha ng grupo na pangangalagaan natin ang integridad at saka yung Yes. pangalan ng PBF, Yeah. di ba? Yan ang lalo na ang Buhawi Shipping. Of Tama. course, kaya pinili natin ka-partner yung merong integridad at saka may isang salita. May malasakit. Yung pa. Yung may Oo, malasakit may sa mga- integridad, may isang salita, May malasakit. Pinaka-importante sa Yun. lahat. Ayan, so, pag sinerch ngayon yung pbf.com.ph, under construction pa ang website. Pero, abangan nyo lang. So, pwede na nilang makita. Yun nga lang, under construction pa. Hindi mo lang makikita. Yung website. Oh, Yung ano, website, pwede pa naka-reserve nila na. Oo. Naka-reserve na yung URL Oo. or yung address na yun sa grupo na. Sir, tanong ko lang, sino contractor niyan? Ano to? Hindi to ghost. Hindi na Ano ghost to? yan. Legit ito, legit to. Tsaka walang commission dito. Oo. Walang kickback dito. Ayan, so masayang mga balita para sa ating industriya. At saka, ang plano natin to launch this before December. Yeah. Para yung mga nasa ibang bansa na hindi rin makakarating for this December, yung mga hindi uuwi, may chance din silang makabili. Tama. Tapos, magla-live selling pa tayo during the 3 days ng PBF sa SMX. Live selling. Magla-live selling. Ikaw ang moderator doon, kala mo ha? Magla-live selling tayo para naman may chance yung mga OFWs natin na kababayan na makakita ng manok naman, 'di ba? Kasi syempre Tama. nalulungkot sila, 'di ba, Sir Mark? Yeah. Namimiss nila yung makakita ng manok. Magla-live selling tayo using the platform and the website. Wala. Sir, meron ba kayong initial list ng mga breeders natin na darating? Kasi baka may mga followers yung Buhawi Shipping na kasi marami din kami, sir, minsan mga kliyente na nagpapabili sa amin ng mga manok. Siyempre yung mga kaibigan po natin na breeder dyan, mga kagrupo natin, yun ang uunahin natin. Andyan of course ang AA Cobra, andyan ang PTM Sun Haven, andyan ang Blue Blade, yung mga, andyan ang Iscolin Brothers, andyan ang Sagupaan. Yung mga naging guest natin yung mga dito, naging guest. Mr. Jerry Escalona, Red Game Farm. Red Game Farm. Yan ang mga una nating itatap dahil mga naging guest po natin yan dito sa Larga na podcast. Dami nag-aabang yun, Cobra. Kasi for the longest time, marami akong naging kliyente, sir, na nagpapatanong sa akin, pwede mo ba akong ibili ng manok sa Cobra? Isang beses, nakausap ko, through my partner, si Miss Lorna, kay Miss Lorna kami nagtanong. Sabi sagot ni Miss Lorna, pumibili nga kami ng manok, magbibenta pa kami ng manok. Ngayon naman, nag-agree naman. So, yun yung chance. AA Cobra. Itong chance. Makabili na sila sa Makakuha AA sila. Cobra. Only through the website. Yes. Dito lang nila pagbibigyan natin ng request ng mga... Madaming mag-aabang niya. Oo. So, yan ang partnership na nabuo at dyan papunta ngayon ang game fowl industry. Tama. Of course, leading the way is Deltaman, Gap, and Buhawi Shipping. Yes. So, abangan niyo po yan. So, bago tayo magtapos, YouTube shoutouts muna Yes, tayo. oo. Eh, Ayun yung bahala ka mga- na dyan. Yun yung mga inaabangan din ng mga subscriber natin, yung mga followers natin dyan. Katulad nito, saan ba ito? Sa Facebook or YouTube? YouTube. ito. Kaya idol ko si Sir Jerry, very humble. God bless sa'yo always, sir. Yan. Si Yun. Ma'am Arlan Catalan. Yun, Arlan Catalan. At nandyan din si Limbas Game Yard. Lahat ng sinabi malaman. Malaman. Yeah. Oo, 100%. Kudos, Sir Jerry Escalona. Ito pa, si Mr. Francis Aranggurin.
Tama ba yung basa ko? This is my favorite episode not because we live in the same era but because of the way he shared his experience and how he breed his rooster. He truly wanted. He is the one of the original elites and among the best of the best in the sport. Yan, salamat Sir Francis. At ito naman si Sir Arturo, the best talaga sa lahat na naging guest. Si Jerry Escalona. Hindi boring sa interview, daming sharing kasi passion talaga sa pagmamanok ay ibang level. Salamat po, sir. Very, very informative daw. Keep it up. Galing kay Mr. Wilson Torres. At, ito naman si Sir Robert. Very educational. Aray, Mas magandang panoorin daw. Unlike sa mga palabas daw sa TV. Salamat po. Puro produkto na lang nila ang maririnig mo. Dito, makakakuha ka ng idea sa mga taong lumalaban sa gitnaan. Sana madami pa kayong ma-interview kagaya ni Mr. Jerry Escalona. Salamat po. Ito naman. Sige, pilitin Ako ko na. na. Hindi, sige, ako na. Ako na kasi kayo to eh. Baka sabihin na, binabasa mo yung sarili. Oo, tama. Ito, kay Sir Raymond. Ang gagaling naman ng tatlong lodi ko, hindi lang sa pagpapapago, kundi sa pag-host din. Sa bakasyon ko at sigurado makakapasyal naman sa Manila Arena, Boss RJ. Si Boss RJ. Maraming salamat Boss RJ. Natin. Thank you. Shout out sa inyo. Baling dyan. tatlong lodi niya, Churudi, Mark Monreal, at si Jello Osting. Yan. Siguro talagang kilala na kami nito dati pa, no? Oo. Tingin ko may atraso ka dyan. Ito naman. Juvenal Valencia. Suki natin to si Sir Juvenal. Lots of knowledge that I learned from Sir Jerry while I'm watching this episode. Interesting topic that he explained. Watching from Alberta, Canada. Shout out Apong Lakay Game Farm in Santiago, Isabela. Next episode, hoping it will be Attorney Jun Mendoza or Attorney Ryan Brenica. God bless you, guys, and more episodes to come. Maraming salamat. Ayun. Suki. At Green Mission Farm 3597. Isa sa pinaka maginoo na sa and one of the best breeder. Salute sa iyo, Sir Jerry. Salute din sa inyo. Salute Ito, din sa si Sir Leslie. That's a true breeder stock. Congrats mga boss. Salamat din po. At sa lahat daw ng interview na napanood niya, ito talaga ang pinaka-solid. Galing kay Sir Joseph. Salamat po. Salamat sa inyo. O baka meron pa kayo dyan. Wala na ba? O sige, ubusin niya. Ito pa lang. Ito ha. Bahala ka na. Kaya-kaya mo na. Isa sa sponsor natin ngayon ha. Salamat. Siyempre, nandito. Maraming salamat. Siyempre, dyan sa Pilipinas Purified Water. Inumin natin. Ma-testing natin. Talagang Pilipinas, ha? Salamat. Thank you po kay Sir Honey Yu. Ito negosyo ni Sir Honey. Dahil taga Quezon si Sir Honey. Doon ang source sa may Mount Banahaw ng spring water na malapit rin sa may Red Game Farm. Kung saan ang Red Game Farm. Yung area na yan ng Mount Banahaw. Yan ang source ng Filipinas Purified Water. Maraming salamat po. Para mag-order, andyan po ang number sa screen, 0998-963-9303. Yung mga negosyo dyan at saka mga restaurants, mga bars, mga kahit ano establishment, pwede mag-deliver ang Filipinas Purified Water. Yun. Ano pa? Baka meron pa kayo dyan. Meron pa ba? Ubusin nyo na kami dito. So, nagpapasalamat tayo kay Sir Mark. Ang daming information na i-share po natin dito sa ating mga viewers and listeners. Na, of course, mapapanood nyo po ang Larga na Podcast dito sa aming YouTube channel, sa Spotify. Parts of these episodes, mapapanood nyo po sa Facebook, Instagram, and TikTok. So maraming salamat. Parami po ang subscribers ni Churudi. Salamat po. Every time nagsusubscribe po kayo, malaking bagay po sa amin yun. Kaya keep on watching lang po mga senyores sa mga kalarga natin. I-like and share nyo lang po yung mga post natin dyan sa Facebook, sa YouTube. Yung mga
At sigurado na mga marami kayong matututunan kagaya na itong guest natin ngayon. Oo, Talaga no. namang kailangan to sa industriya natin. Lalo na ikaw. At least Lalo na ako. natutunan mo na ngayon para ang susunod na shipment mo out of 50. 50 out of 50. 50 out of 50. Hindi na yung 6 out of 50 mo na. Talagang bagsak talaga. No? Literal na bumagsak yung mga alaga mo. So, thank you very much kay Sir Mark. Tapos, abangan nilang before we go pala muna, parting words from Sir Mark para dun sa mga gusto mag-engage ng services po ninyo, saan po kayo mahanap, and paano po nila kayo makokontakt. Tapos, message nyo lang po para sa buong bayang sa Buera. Ayun, so mga kalarga na, kung meron po man po kayong mga gustong ipadala ng mga manok, you can reach out sa aming Facebook account, Buhawi Soldiers po, or Buhawi Shipping. And also, you can give us a call sa aming number 0977-482-3324. Nais ko lamang pong i-advise ang ating mga kalarga na sana kung magpadala man po kayo ng mga manok, pumili po kayo ng legit shipper, yung may malasakit po sa inyong mga manok. Tapos po, meron dito pala tayong sasabihin ko rin certain destinations tulad ng Bacol, Negros Occidental, Negros Oriental at Misamis Oriental. May mga banning po sila dyan sa kanilang mga lugar. So, medyo hindi po pwede yung shipment coming from the zone. But we can help them out. Pwede nila kaming kontakin sa aming Facebook account para ipaliwanag sa kanila kung paano yung magiging flow ng shipments. Kaya nating paratingin yung mga manok nyo in a legal way. Legal na paraan po. Hindi po sa pagpapalusot sa kung saan. Basta legal po siya, makakarating. Kailangan nila makipag-cooperate sa amin. Yun. So, ayan ang mga contact details. Kailangan nilang tandaan ito, mga senyores, kasi maraming scammers ngayon. Baka mamaya magaya ito. Yeah. Dito na kayo sa legit. At saka may malasakit. May malasakit. Integridad. Yeah, tama. Yan. Ano pa yun? Tatlo yun. Malasakit. May isang salita. May isang salita. May integridad, may isang salita. At pinaka-importante sa lahat, may malasakit. Yan. Iboto. Party list. Buhawi. Buhawi party. Nakakampaan naman. Baka sakali makabili tayo ng aeroplano dyan. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Mga viewers, subscribers, listeners ng Larga Na Podcast. Abangan niyo po ang episode 23 and episode 24. Kasama natin dito ang anak ng idol natin, si Mr. Patrick Antonio. Si Mr. Tony Antonio. At ang best friend ni Sir Patrick. Hiwalay na episode. Hiwalay na episode to. 23 and 24. 23 and 24. Mr. Tony Lasala. Yun. So abangan yan sa ating mga susunod na episodes ng Larga Na Podcast. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at mabuhay po kayo lahat. Haba na ito. Ikaw na lang mag-isa. Hindi ko pa nakakayanan. Nakailang piyok ako dito.